balitang nakalap at ang pag-aksyon ng UNTV News and Rescue sa Pilipinas at saan mang panig ng daigdig. Sa ating mga mainit na balita ngayong tanghali, Sandigang Bayan nagpalabas ng whole departure order para sa Magamang Binay. Pagsasara sa NAIA runway dahil sa natuklap na asfalto, paimbestigahan ng Department of Transportation. Bangga ng kotse at tricycle sa Maynila, nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team, biktima ng pambubugbog sa Bulacan. Tinulungan din ng UNTV News and Rescue. International agreement sa carbon emissions hindi kikilalanin ni Pangulong Duterte. World Anti-Doping Agency o kaya WADA kinumpirma ang malawakang doping at corruption ng mga atleta at opisyal sa Russia. At halos 300 na tulungan sa unang araw ng programang Serbisyong Kasambahay. Magandang tanghali. Tinulungan ng UNTV News and Rescue ang isa sa dalawang nasugatan sa bangga ng kotse at tricycle sa Maynila. Narito ang report ni Benedict Galasan. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team mga aksidente na kinasasangkutan ng isang kotse at tricycle sa Blumentritt Corner, Launlaan Street, Sampaloc, Manila, pasado 1:00 kaninang madaling araw. Naabutan ng grupo ang driver ng tricycle na si John Robert T., 16 anyos, na iniinda ang kaliwang binti. Agad na nilapatan ng paunang lunas ng News and Rescue ang tinamong posibleng bali sa kaliwang binti, pagdurugo at mga galo sa kanang tuhod at paa. Ang MMDA Rescue Unit naman ang nag-asikaso sa pasahero ng tricycle na nagtamuri ng malubhang pinsala sa ulo at isinugod sa ospital. Samantala, habang nasa loob ng ambulansya si John Robert, inalam din ng grupo ang kanyang vital signs habang papunta sa ospital. Dinala sa Philippine Orthopedic Center ang biktima para sa karagdagang atensyong medikal at mas masuri ng doktor ang kanyang kalagayan. Kasama rin ni John Robert ang kanyang tatay upang maalalayan siya sa ospital. Benedict Galasan, UNTV News and Rescue, Manila. Rumisponde rin ang UNTV News and Rescue Team sa lalaking binugbog ng 4 na kalalakihan sa Malolos, Bulacan. Narito ang report ni Nestor Torres. Naabutan pa ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaking nakadapa sa gilid ng kalsada matapos pagtulungang bugbugin ng 4 na kalalakihan sa MacArthur Highway, Barangay Sumapang Bata sa Malolos, Bulacan. Kaninang 1:00 ng madaling araw. Kwento ng biktima na si Miko Sampana, papauwi na sana silang mag-asawa ng bahay nang bigla umanong bastusin ang asawa nito ng mga kalalakihan. Nagalit ang biktima kung kaya't napaaway ito hanggang sa mabugbog. Nagtamo si Miko ng sugat sa kanang mata. Agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng grupo ang ilinadaing ng biktima na pananakit ng katawan. Matapos bigyan ng first aid ay tumanggi na itong magpadala pa sa ospital. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Kaugnay naman ang ginagawang pagpapalawak ng serbisyo publiko ng UNTV ay sumailalim sa first aid training ang mga staff at crew ng UNTV Los Angeles, California. Narito ang report ni Christy Rosacia.
Sumailalim ang mga reporter, cameraman at staff ng UNTV Los Angeles kasama ang ilang volunteer ng Members Church of God International LA Chapter sa training sa First Aid at Cardiopulmonary Resuscitation o CPR. Sa ilalim ng American Safety and Health Institute o ASHI. I had confidence in God because we do the part together. We already do the training. But when real emergency, God is going to work the rest. And I know this group is going to be good to save people life. Sa Amerika, mayroong namamatay kada 2 minuto dahil sa atake sa puso at mahigit sa 25 ang nalulunod sa loob ng 2 araw. At ang pagsasagawa ng CPR sa mga ito ay maaaring makasagip ng kanilang buhay. And we're happy today to be sharing with this particular church who want to be prepared in case the disaster emergency because every 2 seconds somebody needs medical attention. So yung mga knowledge ko, pwede kong impart sa mga caregivers namin and then also loloobin, magamit ko to in case of emergency, hindi lang sa akin, pati na sa mga hindi nating kalahi. Gusto namin na masundan yung advocacy ni Kuya Daniel na tulong muna bago balita. Makatulong tayo dun sa ating mga kapwa-tao na nasa sakuna. Tapos, bago tayo kumuha ng balita, mabigyan muna natin sila ng pangunang tulong. Ang susunod na step after nito, kung loloobin ng Diyos, meron pa tayong mga darating na training with the same agency, kagaya ng basic water safety, basic rappelling, basic disaster preparedness and response. Ikinatuwa naman ng ASHI trainer na si Andres Altamirano ang pagpupursigi ng grupo at umaasa sila na umpisa na ito ng mas mabuting samahan ng UNTV at ASHI sa pagbibigay ng serbisyo publiko. These groups is excellent groups. It's a good opportunity and privilege to partner up for doing more project and more training because we never stop learning. Chris Rosacia, UNTV News and Rescue, El Monte, California. Nagpalabas ng hold departure order ang Sandigan Bayan laban kina dating Vice Presidente Jejomar Binay at sa anak nitong si Junjun Binay. Mula sa Sandigan Bayan, may report si Rosalie Cos live. Yes, Rosalie. Magandang tanghali, Flor. Ipinagutos ng Sandigan Bayan 3rd Division sa pamagitan ni Presiding Justice Amparo Cabotahitang sa Commissioner ng Bureau of Immigration na ibilang si dating pangalawang Pangulong Jejomar Binay at 11 iba pa, kabilang na si dating Makati Mayor Junjun Binay sa listahan ng hold departure, epektibo ngayong araw. Ang hold departure order o HDO na ipinalabas ay kaugnay ng mga kasong kinakaharap ngayon ng mag-amang Binay sa Sandigan Bayan, partikular na ang paglabag sa Section 3E ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act o Republic Act 3019, falsification of public documents at malversation of public funds. Ayon sa Korte, layo ng hold departure order na mapanatili ang jurisdiksyon ng Korte sa mga kaso at mga akusado. Subalit hindi ibig sabihin ay may sapat ng ebidensya o probable cause laban sa mga inaakusahan. Nilinaw naman ng Korte na kahit nasa ilalim ng hold departure order ang isang akusado, maaari pa rin itong makapagbiyahe sa labas ng bansa kung ipahihintulot ng Korte. Nag-ugat ang kaso ng mga Binay sa umano'y maanumalyang pagpapatayo ng Makati Car Park Building na nagkakahalaga ng 2.2 billion pesos mula 2007 hanggang 2013. Bukod sa mga Binay, may ilang dating empleyado at opisyalis din ng Makati City Hall ang naharap sa mga katulad na kaso at ipinabibilang din sa hold departure list ng immigration. Samantala, naniniwala naman ang kampo ng mga Binay na madidismiss din ang mga kasong kinakaharap ng mga ito sa anti-graft court. Lord? Rosalie Cos nagulat mula sa Sandigan Bayan. Nakatakdang talakayin sa anbang session ng Supreme Court ngayong araw ang mga petisyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo kaugnay ng kinakaharap na kasong plunder sa Sandigan Bayan. Mula sa Supreme Court, may report si Roderick Mendoza live. Yes, Roderick. Yes, Flor, kabilang nga ang mga petisyon ni dating Pangulong Gloria Arroyo sa mga naka-agenda para sa deliberasyon ng Korte Suprema sa kanilang anbang session ngayong araw.
Isa na dito ang kanyang petisyon bilang apela sa pagtanggi ng Sandigan Bayan na siya ay makapagpiyansa. May motion din si Arroyo na sumailalim na lamang sa house arrest dahil sa kanyang kalusugan. May petisyon din ang dating Pangulo na mabaliwala ang kanyang kasong plunder dahil mahina umano ang ebidensyang naipresenta ng prosecution sa paglilitis sa Sandigan Bayan. Ilang beses na rin naipagpaliban ang pagtalakay sa mga petisyon ni Arroyo, ngunit posibleng pagbotohan na ito ng mga maestrado ngayong araw. Naharap si Arroyo sa kasong plunder kaugnay ng umano'y maanumalyang paggamit sa 366 million pesos na pondo ng PCSO. Flor? Roderick Mendoza nagulat mula sa Supreme Court. At sa iba pang mga balita, kinilala ng Senado ang mga nagawa bilang isang mababatas na ang pumanaw na si Helena Benitez. Mula sa Pasay City, may report si Brian De Paz live. Brian? Yes, Lakay, magandang tanghali. Nagsagawa ng necrological services ang Senado ngayong araw kay dating Senador Helena Benitez na pumanaw sa edad na 102 noong Huwebes. Presente ang mga dati at kasalukuyang senador ngayong araw. Pinangunahan ng eulogy ni na dating Senador Santanina Rasul, Wigberto Tañada, Leticia Ramos Shahani at incumbent Senators Risa Ontiveros, Loren Legarda at Senate President Franklin Drilon. Si Benitez ay naging senador mula 1967 hanggang 1972. Naka-half-mass ang watawat ng bansa sa Senado mula pa noong July 14. Pinasa naman ng Senado ang resolusyon na kumikilala sa mga naging kontribusyon ni dating Senador Benitez bilang mambabatas. Iprinisinta ang resolusyon sa pamilya ng dating senador. Si Benitez ang ikapitong babae na nahalal bilang senador ng bansa ayon sa kasaysayan. Naging mayakda rin siya ng iba't ibang panukalang batas ukol sa education, culture, arts at environment. Si Benitez rin ay naging chairperson ng Board of Trustees ng Philippine Women's University o PWU at naging founder ng Bayanihan Philippine Dance Company noong 1956. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Brian De Paz, nag-uulat mula sa Pasay City. Maiimbestigahan na ng Department of Transportation ang dahilan kung bakit madaling natuklap ang aspalto na naging dahilan para ipasara ang runway sa NAIA kahapon. Mula sa Pasay City, may report si Mon Oxon live. Yes, Mon. Magandang tanghali, Lakay. Balik operasyon na ang buong NAIA complex. Ito'y matapos ang runway closure kahapon at ang repair dito sa natuklap na aspalto sa runway 624 kagabi. 10:35 PM kagabi nang maibalik ang operasyon, subalit daang mga flights ang naapektuhan. Ayon sa Manila International Airport Authority, 53 departure ang naapektuhan sa buong NAIA complex o dun sa apat na terminal. 76 arrivals ang apektado rin, 8 international flights at 41 domestic naman ang nakansela simula yan kahapon. Paimbestigahan na ng Department of Transportation kung bakit madali natuklap ang aspalto. Ayon sa Transportation Department, taong 2013 nang huli itong maaspalto na dapat sana ay sa taong 2018 pa mag-overdue, subalit nasira na ito ngayon. Tinitingnan rin kung ang naturang aspalto ay substandard o sadyang nasira dahil sa dami ng dumadaang mga eroplano. Humingi naman ng paumanhin si Department of Transportation Secretary Art Tugade sa lahat ng mga pasahero na naabala ng closure ng runway. Bagamat 19 na araw pa lamang mula nang magpalit ng pamamahala sa kagawaran, ayaw isisi ni Tugade sa nakarang administrasyon ng problema at sinabing inaako niya ang lahat ng responsibilidad sa nangyaring runway closure. Magpapatupad ng bagong Standard Operating Procedure o SOP ang Transportation Department hinggil sa mga ganitong kaso. Nagpasalamat naman ang Civil Aeronautics Board sa mga airline companies na agad na nagbigay ng assistance sa mga naapektuhang pasahero. Ayon sa CAB, force majeure ang nangyari at walang obligasyon ng mga airline companies sa mga pasahero kapag wala silang kasalanan sa nangyari. Pero bagamat gayon, Lakay, ay nagbigay ng assistance itong mga airline company. Hindi rin sila nagpabayad o nagpadagdag ng booking fee at binigay ito ng libre sa ilang mga pasahero. Gayon din naman, nagbigay din sila ng mga pagkain. Yan ang panawagan nga ng CAB. Kung meron pang ilang mga reklamo ang mga pasahero, ay pwede silang kumontak dito sa opisina ng CAB. Yan ang latest mula dito sa NAIA Terminal 1. Balik sa iyo sa studio.
Maraming salamat, Monokson, nag-uulat mula sa Pasay City. Ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi susunod sa international agreement na pagbabawas ng greenhouse gases emissions dahil makahadlang daw ito sa pag-unlad ng bansa. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Hindi kikilalanin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang nilagdaan ng Pilipinas na international agreement na may kaugnayan sa paglilimita ng carbon emissions. Ito ang binigyan diin na posisyon ng Pangulo sa usapin ng magkaharap sila ng isang ambassador. Kaya galit ako sa ngayon I had this ambassador. Gusto ko sipain. He was reminding me that about these emissions and the carbon footprints. And I said, yes, we are a signatory to that agreement. And would you be able to maintain your emissions? Kung no, I cannot tell. Naniniwala din si Pangulong Duterte na ang naturang kasunduan ay magiging hadlang naman sa mga developing country tulad ng Pilipinas. Sabi ko, you do not do it that way, Mr. Ambassador. You who have reached your apex and along the way spewed a lot of contaminants and emissions and will ahead in destroying the climate. Good for you. We are here. We have not reached the age of industrialization. We are going into it. But you are trying to stymie with an agreement na hanggang dito lang kayo, we maintain the present emission. Oh, that's stupid. I will not honor that. Sabi niya, but you signed that was not my signature. Bagamat hindi binanggit ng Pangulo ang mismong kasunduan, posibleng ang Paris Agreement on the Climate Change ang tinutukoy nito. Kasama ang Pilipinas sa 200 bansa na lumagda sa makasaysayang kasunduan noong December 2015, kung saan nangako ang Pilipinas na i-reduce nito ang carbon emission ng 70% sa taong 2030 sa tulong na rin ng international community. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Malacanang. Ilang lugar sa bansa ang makaararanas ng pagulan, subalit asahan ang malinsahang temperatura sa Metro Manila at ilang lugar sa Luzon. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ray! Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Malaking bahagi po ng ating bansa ay makakaranas po ng fair weather, pero yung area po ng Mindanao, yan po ay makakaranas ng makulimlim na lagay ng panahon dahil po sa epekto nitong pinaka-trough ng low pressure area. Ito po ay magdudulot ng mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan sa ilang lugar po dyan sa Mindanao. Ang Metro Manila at nalabing bahagi ng Luzon, kasama na po ang area ng Visayas, partly cloudy to cloudy skies, at may makatsansa na mamaya pong hapon o gabi makakaranas po tayo ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Medyo malinsangan po, maaaring maabot na temperatura pa rin dito sa Science Garden sa Quezon City. Maaari pong maabot ng 34 degrees Celsius. Mas mainit po sa Tuigaraw, maaari pong maabot naman ng 36 degrees Celsius. Sa ibang lugar po sa bansa, naglalaro po sa 32 to 34 degrees Celsius. Ang posible naman pong maitalang temperatura. Wala pong namataan ng pag-asa ng panibagong bagyo LPA na makaka-apekto sa ating bansa. Yan ang ating ulat panahon. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat, Ray Pelayo, nag-ulat mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Pagbabalik po ang UNTV News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan ngayong tanghali, ipinahayag ng Philippine National Police na may nalalabi pa ang mga tiwaling pulis sa Kalakhang, Maynila na ipapatapon sa Mindanao. Mula sa Kamkrame, may report si Lea Ilagan live. Yes, Lea. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Hindi pa tuluyang nalilinis ang Metro Manila laban sa mga police ninja na sangkot sa pagre-recycle ng illegal na droga. Ito'y kahit pa na ipatapon na sa Mindanao ang 32 tauhan ng Quezon City Police District at National Capital Region Police Office sa Mindanao, kung saan ilan umano dito ay pawang mga miyembro ng ninja. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, may naiipon pa rin ang miyembro ng ninja sa Metro Manila na patuloy niyang pinasusubaybayan at ipatatapon pa
sa Mindanao. Samantala, nagbabala naman ang pinuno ng pambansang pulisya sa mga pulis na nagpapapicture sa kanya para gamitin sa illegal nilang gawain. Aniya, hindi siya namimili sa mga nais na magpalitrato sa kanya, subalit nagbabala itong huwag gamitin sa kalokohan. Ito'y matapos na may makarating sa kanyang impormasyon na isa sa mga pulis na ninja ang nagpakuha sa kanya ng litrato at ngayon ay nakadisplay sa Facebook. Hindi aniya magalaw ng NBI o ng National Bureau of Investigation ang nasabing pulis dahil sa nasabing picture. Subalit payo nito sa NBI, wala siyang pinoprotektahan na kahit na sino kaya't hulihin ang mga pulis na nasa kanilang listahan, maging ito man ay may ipinagyayabang na litrato nila. Balik sa floor. Laya Ilagan nagulat mula sa Camp Crame. Posibleng maalis sa serbisyo ang 5 pulis sa Zamboanga na nagpositibo sa isinagawang random drug testing. Mula sa Zamboanga City, may report si Dante Amento live. Yes, Dante? Lord, magandang tanghali. Sumasailalim na ngayon sa proseso ng summary dismissal ang 5 tauhan ng Zamboanga Police na nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga. Ayon sa Zamboanga PNP, natuklasan nilang sangkot sa paggamit ng bawal na gamot ang mga nasabing pulis nang lumabas ang resulta ng random drug testing. Una nang ibinabala ng PNP na maaalis sa serbisyo at mahaharap sa kaso ang mga pulis na mapapatunayang gumagamit ng illegal drugs. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang random drug testing at umaasa ang pamunuan ng Zamboanga PNP na wala na silang tauhan na magpupositibo sa droga. Samantala, Floor, isang orientation ang isinasagawa ngayon sa mga opisyal at tauhan ng Police Regional Office 9 kaugnay ng Project Double Barrel. 2 ang target ng operation na Double Barrel. Una ay ang high profile tulad ng drug lords, supplier at mga protector, at pangalawa ay ang mga street pushers at users. Kumpara sa Oplang Tokhang, hindi na pakikiusapang sumuko ang mga suspect dahil agad na silang aarestuhin. Pangunahing misyon ng mga pulis sa kampanyang ito ay i-address ang problema sa paglaganap ng illegal na droga at krimen sa buong bansa. Lord? Dante Amento nagulat mula sa Zamboanga City. Dead on the spot ang isang hinihinalang hold-upper at pusher matapos pagbabarilin sa Commonwealth Avenue kagabi. Narito ang report ni Reynante Ponte. Inaalam na ng mga investigador ng scene of the crime operatives ang pagkakakinanlan ng isang lalaki matapos itong pagbabarilin sa bahagi ng Commonwealth Avenue sa Quezon City pasado alas 9 kagabi. Ayon sa nakasaksi sa pangyayari, nakarinig na lamang siya ng 5 putok ng baril at nakita niya ang riding in tandem na may mga hawak ng baril at mabilis na tumakas. May nakita akong motor na lumabas, may magkaangkas sila. Hindi ko po nakamukhaan kasi nakamas. Natagpuan na lang wala ng buhay at nakabulagta na lang sa gilid ng kalsada ang lalaki na may nakapatong na papel na nakalagay na "Huwag ako pamarisan, hold upper at pusher ako." Madami dito kasi madaming sumusurrender dun sa stasyon namin. Wala pang pagkakakinanlan ng napatay na nakasuot na brown na t-shirt at nakashort na maong. Ayon naman sa isang vendor doon, laging nakatambay sa bilyaran ang lalaki. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Quezon City. Inaprubahan ni Russian President Vladimir Putin ang anti-terrorism law na mahigpit din nagbabawal sa pagdaraos ng missionary activity sa mga pampublikong lugar. Narito ang report ni Rose Shane Santiago. Sa kabila ng mga protesta at pakiusap ng mga religious communities at human rights advocates ay nilagdaanan ni Russian President Vladimir Putin ang mahigpit na batas ukol sa pangangaral ng ebanghelyo. Simula July 20 ay ipatutupad na ang Yarowayan Law o Anti-Terrorism Law na naglalayong magpatupad ng mas mahigpit na seguridad laban sa terorismo. Subalit mas naging controversial ito dahil sa anti-evangelism provision ito. Sa ilalim ng naturang batas, ipinagbabawal ang pagbanggit at anumang pag-uusap tungkol sa Diyos sa labas ng gusali ng anumang kongregasyon. Bawal ang pagbabasa ng Biblia o pananalangin o anumang pagmimisyon sa bahay-bahay o saan man kung walang permit. Bawal din ang anumang online church gathering, imbitasyon gamit ang social media na may kinalaman sa ebanghelyo. Hinihikayat ng Russian government ang lahat ng kanilang mamamayan na isumbong sa kinauukulan ang ganitong mga pagtitipon. Sino mang individual na lalabag ay pagmumultahin ng $780 o mahigit 36,500 pesos
habang $15,500 naman o mahigit 725,800 pesos naman kung organisasyon kasabay ng deportasyon. Dahil dito, nangangamba ang ating mga kababayan sa kanilang magiging kalagayan, lalo na ang kanilang kalayaang pang-espiritual. Sobra po akong nalungkot nung mabasa ko po yung balita na yan. Kasi nga po, di ba po, pag nandito po tayo sa ibang bansa, Diyos lang naman po ang nilalapitan natin pag may problema tayo. Samantala, tiniyak naman ng Embahada ng Pilipinas sa Russia na pag-aaralan ng opisyal na bersyon ng batas kapag formal na itong nailabas. Makikipag-ugnayan din ang Embahada sa mga kinauukulan at mga eksperto upang lubusang maintindihan at mapahalagahan ang nilalaman ng nasabing batas. Ang naturang batas ay inihahalin tulad na marami sa nangyaring paggigipit at paninikil sa kalayaang magpahayag pang-reliyon noong panahon ng Soviet Communist era noong 1929. Roshane Santiago, UNTV News and Rescue, Moscow, Russia. Isang lalaki ang walang habas na namalakol sa loob ng tren sa Bavaria sa southern Germany. Napatay ng pulisya ang 17 years old na suspect na Afghan national habang tumatakas. Maraming pasahero ang iniulat na nasugatan, ang tatlo dito ay nasa kritikal na kondisyon. Hindi pa batid ang motibo ng Afghan national sa pag-atake. Pansamantala munang isinara ang train line sa dalawang lugar sa Bavaria. Isang babae naman ang inaresto ng Oklahoma Police dahil sa panggugulo sa gate ng Oklahoma Air National Guard Base. Ayon sa mga otoridad, pinaikot-ikot pa ng babae ang kanyang kotse sa harapan ng base militar habang nagwawagayway ng puting bandera. Nagbanta pa umano ito na gagamitin ang dala nitong explosive device sa loob ng sasakyan. Isinailalim sa mental health examination ang babae at isinara na ang buong base habang inaalam pa kung may pampasabog na lulan ang sasakyan ng babae. Nagsagawa ng hazard drill sa 10 eskwelahan at 3 bayan sa Iloilo bilang paghahanda sa kalamidad. Narito ang report ni Lalaine Moreno. 10 paaralan at 3 bayan sa probinsya ng Iloilo ang nagsagawa ng School and Community Hazard Drill kasabay ng pagdiriwang ng Disaster Consciousness Month. Layo nito na masubok ang antas ng kaalaman ng komunidad sa oras ng kalamidad kagaya ng bagyo, lindol, baha at tsunami. Napili ang mga bayan ng San Dionisio, Balasan at Carles sa hazard drill dahil storm at flood-prone areas ang mga ito tuwing masama ang lagay ng panahon. Habang ang mga paaralan naman ang magsisilbing evacuation center ng bawat barangay tuwing may kalamidad. Nga maka-instill kita awareness, preparedness, hindi lang sa mga bata, kag sa community, kung magagagain kita sa zero casualty. Magkakaroon ng evaluators ang drill upang malaman kung handa na ang participants sa mga dapat gawin bago, kasalukuyan at pagkatapos ng kalamidad. Samantala, batay naman sa report ng Department of Education, nasa 1,205 public and secondary schools pa lang sa Western Visayas ang nagsagawa ng earthquake drill. Sa 8 school divisions sa riyon, ang probinsya ng Guimaras lamang ang 100% na nakasunod sa earthquake drill habang pinakamababa naman ng Iloilo City na nasa 18.46% compliance rate. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Iloilo. Kinumpirma ng World Anti-Doping Agency na nagkaroon ng malawakang doping at manipulasyon sa drug test ng mga Russian athletes at opisyal sa Sochi Olympics. Batay ito sa Dependent Commission Report ng WADA na pinangunahan ni Canadian law professor at sports lawyer Richard McLaren. Si McLaren ang nagbunyag sa malawakang doping at korupsyon ng mga Russian athletes na nagresulta para iban sila sa Rio Olympic Games. Nagsama-sama ang mga magagaling na wrestlers sa World Wrestlers Convention na idinaos sa Japan. Samantala, nagwagi ang Germany sa Speed Cubing Contest sa Prague. Narito report ni Marge Navarro. Sa Europe,
Itinanghal na kampiyon sa 7th Rubik's European Championship ang Germany sa speed cubing contest na ginanap sa Prague. Itinanghal na kampiyon si Philip Weyer na binuo ang Rubik's Cube sa loob lamang ng 7.88 seconds. Umaabot sa 500 ang lumuhok sa kompetisyon. May 18 categories ang kompetisyon, kabilang na ang naka-blindfold at gamit ang paa sa pag-solve ng cube. At sa Japan, nagtipon-tipon naman sa isang convention sa Tokyo ang mga pinakamagagaling na whistlers o bihasa sa paggamit ng pito sa buong mundo. 50 participants mula sa 6 na bansang Japan, India, Australia, Korea, Amerika at Venezuela ang nagpakita ng kanilang husay sa pagpito. Ilan sa mga participants ay gumamit pa ng instrumento habang pumipito. Pipili ang mga participants ng classical o pop tune na kanilang tutugtugin sa pamamagitan ng whistle na tatagal ng 5 minuto. So it was the first opportunity for me to come here and perform. So just as out of curiosity and have a good feel of it, I come to Japan. Ayon sa mga organizers, target nila na isagawa ang kompetisyon kada taon. March Navarro, UNTV News and Rescue. Dinagsa ang unang araw ng programang Serbisyong Kasangbahay na idinaos sa Barangay Baisa sa Quezon City. Narito ang report ni Joan Ano. Nasa halos 300 residente sa Barangay Baisa, Quezon City ang natulungan sa unang araw ng pinakabagong public service program ng UNTV, ang Serbisyong Kasangbahay. Ang serbisyong kasangbahay ay kinapapalooban ng iba't ibang serbisyo para sa mga kapuspalad nating mga kababayan sa pangunguna ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon. Kapapalooban ng ating programa ng iba't ibang public service, dahil itong ating programa na to sa radyo, ito yung Mr. Public Service na in-incorporate natin ngayon dito sa ating programa naman sa UNTV, ang ating serbisyong kasambahay. So lahat ho ng mga kababayan natin na gusto nating maabot, mapagsilbihan, bukas po yung ating Public Service Center. Nandyan ang ating mga kasama na nag-a-assist sa kanila, and yung ating mga kaugnayan din sa iba't ibang departamento ng at ahensya ng pamahalaan, makakasama natin sila sa pag-solve ng iba't ibang mga problema. Kabilang sa mga libreng serbisyong ipinagkaloob sa ating mga kasangbahay ang medical at dental check-up. Nagkaroon rin ng free optical check-up, kabilang na ang pamimigay ng libreng eyeglasses. Mayroon ring cataract screening sa tulong naman ng mga ophthalmologists mula sa Fatima University Medical Center. Katuwang rin ng UNTV ang ilang doktor sa larangan ng General at Family Medicine. Namigay rin ang serbisyong kasangbahay ng mga libreng gamot, mga damit, pagkain, inumin, mga hygiene kit at iba pang relief items. Binigyan rin ng mga bata ng mga sapatos at bagong tsinelas. Namahagi rin ng grupo ng 11 wheelchair at 2 saklay, mga gamot para sa mga may sakit at vitamins naman para sa mga bata. Libreng payong legal naman ang ipinagkaloob ng mga abogado sa Law Center ni Kuya. As of 5 p.m., umabot sa 272 ang kabuuang bilang ng ating mga kasangbahay na libreng naserbisyohan ng programang Serbisyong Kasangbahay. Nagpaabot naman ang labis na pasasalamat ang mga residenteng natulungan ng programa. Maraming salamat po sa tulong ng mga konsulor dito, tapos yung TV, sa yung binigay po nila sa kanila. Maraming salamat po. Nagpapasalamat po ako at marami kami natanggap na tulong sa inyo, at lalo na po dito sa apo kong napilay po ng sunog. Pinasalamatan naman ng UNTV ang ilan sa mga naging partners ng Serbisyong Kasangbahay, kabilang na ang Fatima University Medical Center, Quezon City Medical Society, ML Medical Team, Rotary Club International at iba pang mga grupo. Sabayang mapapanood at mapapakinggan ang programang Serbisyong Kasangbahay sa UNTV at sa Radyo La Verdad 1350 simula Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 hanggang alas 5:30 ng hapon. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. At yan po ang ating sports at entertainment news ngayong tanghali. Ako po si Wyla Soriano, balik sa inyo, Floor at Lakay. Salamat, Wyla. Lakay, ano sa palagay mo? Ano kaya magiging reaksyon ng mga
signatories doon sa pahayag ni President Rodrigo Duterte na hindi siya susunod doon sa international agreement on carbon emission. Palagi ko irerespeto naman nila ang posisyon ni Paulo Digong, no? Tama na yung sinasabi niya na tayo hindi pa nakakarating sa level ng mga mayayaman. Oo nga. Yung nagsisimula pa lang tayo na pataasin yung ating industriya. Yes. At yung makaka-apekto nga daw doon sa pagunlad ng ating bansa. Mahirap nang mabansot tayo. At saka siya pa, hindi daw siya ang signatory doon dahil I understand, panahon pa yun nung nakaraang administrasyon ni Pinoy. At yan ang aming mga balitang tinutukan at inaksyonan. UNTV-C News, may balita, samang panig ng daigdig. Magandang tanghali.